Halos 1 taon pa lang akong nakatira dito sa condo sa may Quezon City. Nabili ko ito as foreclosed property mula sa bangko, kaya medyo lumana din ang gusali. Madalas akong makarinig ng mga nakakatakot na kwento tungkol dito sa condo. Tulad ng meron daw naglalakad na matandang babae sa gabi sa may hallway, mga sumisitsit at kumakatok sa mga pinto sa madaling araw. Hindi ko naman pinapansin ang mga ito. Pero isang gabi, may nangyari sa akin na hindi ko makakalimutan. Galing ako sa party noon, kaya naman sobrang late na din ako nakauwi. Pagpasok ko sa condo, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan sa lobby. Wala si Manong guard sa kanyang desk kaya naman naglakad na ako papunta sa mga elevator. Pero halos mapatigil ako nang makita kong lahat ng elevator ay may nakalagay na out of order, maliban sa isa. Ang nasa pinakadulo na elevator malapit sa hallway. May mga nakakatakot na kwento na din kasi akong naririnig tungkol sa elevator na to. Pero wala na din akong magagawa. Ang unit ko ay nasa 15th floor at sobrang pagod na ako para akyatin ang hagdan. Pinindot ko ang up at dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator. Ang tunog nito ay parang batang umiiyak. Pumasok ako kahit kinakabahan na ako. At nang magsara ang pinto, parang mas bumigat ang hangin sa loob. Napansin kong mas malamig ito kumpara sa hallway. Nagsimulang gumalaw ang elevator pataas pero bigla na lang itong huminto. Bumukas ang pinto at sa harap ko ay may isang batang babae na nakaputing bestida. Maaba ang buhok niya at halos natatakpan na nito ang kanyang muka. Pumasok siya ng dahan-dahan at tahimik na tumayo sa likuran ko. Dumiretso lang ako ng tingin pero ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Parang unti-unting bumibigat ang hangin. Mas lumamig pa ang paligid at hindi ko na mapigilan ang panginginig ko. Biglang nag-flash ang mga ilaw. Ilang saglit pa, tuluyan na itong namatay. Napuno ng dilim ang buong elevator. Sa gitna ng katahimikan, bigla akong may narinig na mga bulong. Mahina pero malinaw na parang may nag-uusap. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Tapos may narinig pa ako mga yapak mabagal pero ramdam ko ang bigat sa bawat hakbang nila. Parang umiikot ito sa loob ng elevator. Pinilit kong wag nang kumilos. Nang bumalik ang ilaw, mabilis akong tumingin sa likuran. Pero wala na ang batang babae. Ako na lang ang tao sa elevator. Gusto kong sumigaw dahil sa sobrang takot. Pero biglang bumukas ang mga pinto. Lumabas ako pero mas lalo akong natakot nang makita kong nasa parehong palapag pa rin ako kung saan ako sumakay. At ang mas nakakatakot pa, ang mga pinto ng elevator ay may mga tabla na parang matagal nang nakasarado ito. Paano akong nakapasok kanina? Parang naghalo-halo ang takot at pagkalito sa isip ko. Sa takot ko, nagmadali akong umakyat gamit ang hagdan. Kinabukasan, pumunta ako sa security office. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Pinanood namin ng CCTV footage at ang nakita ko ay labis na nakakapanghina. Sa footage makikita akong nakatayo sa harap ng elevator pero hindi ako pumasok. Nakatitig lang ako sa saradong pinto na parang walang malay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag ang nangyari noong gabi niyon. Nasa isip ko lang ba ang lahat ng yon? O may nilalang sa elevator na ayaw akong palisin?